si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH idineklara ang Code Blue Alert bunsod ng pagbaba ng kaso ng pertussis at tigdas. Department of Agriculture nahuli ang bodega sa Cavite na mayroong 100 milyong pisong halaga ng karne na lumabag sa Food Safety Act. MV Tutor lumubog na. Nawawalang Pinoy, bigo pa ring mahanap. Mahigit 20,000 na manggagawa sa NCR mawawalan ng trabaho kung maisasakatuparan ang ban ng pogo sa bansa. Philippine Paris-bound athlete suportado ng isang ice cream company. POC nilagdaan ang MOA para sa brand sponsorship ng mga atleta. December Avenue, idaraos ang ika-15 anibersaryo sa Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balitang pangkalusugan, opisyal nang idineklara ng Department of Health o DOH ang pag-deactivate ng Code Blue Alert bunsod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng pertussis at tigdas mula nang magsimula ang pinaigting na inisyatiba sa pagbabakuna na pinangunahan ng kagawaran at ng mga local government units o LGU sa buong bansa. Ayon sa datos mula sa DOH, ang mga kaso ng pertussis mula ika-12 hanggang ika-25 ng Mayo ay bumaba ng 38% kumpara sa mga kaso noong nakaraang 2 linggo. Bukod dito, ang bilang ng mga naiulat na kaso ng tigdas rubella ay nagpakita naman ng 37% na pagbaba sa parehas na panahon. Samantala ay nagpaabot naman ng pasasalamat ang DOH sa lahat ng LGU para sa kanilang pagsisikap sa paglaban sa mga kaso ng pertussis at tigdas sa buong bansa. Balitang halalan, plano ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na i-upload sa kanilang website ang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ng mga kandidatong tatakbo sa susunod na halalan. Ito ay upang malaman ng mga botante ang mga campaign donors kung magkano ang ginastos ng mga kandidato at kung paano nila ginastos ang pera. Ang lahat ng kandidato ay kinakailangang maghain ng kanilang mga SOCE matapos ang gaganaping halalan sa susunod na taon. Matapos inspeksyonin ng Department of Agriculture ang bodega sa Cavite, alinsunod sa Food Safety Act na pag-alamang ito'y lumabag sa patakaran. Alamin mula sa ulat na hatid ni Jade Buhoy. Matapos inspeksyonin ng Food Safety Regulatory Agency ng Department of Agriculture o DA ang isang bodega sa Cavite na pag-alamang may anomalya sa mga karneng lula nito. Ang bodega ay matatagpuan sa Kawit, Cavite na pagmamay-ari ng Vigor Global Logistic Corporation. Sa operasyong isinagawa dito natagpuan ang 10 cold storage facility na siyang nakatago sa pekeng pader. Sa loob nito natagpuan ang mga frozen at regulated meat products na may timbang na 96,000 kilograms at nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Napag-alaman din sa investigasyon na ang ilan sa mga produkto ay hindi paligtas upang ikonsumo o kainin, kung saan napatawan sila ng paglabag sa Food Safety Act of 2013. Patuloy naman itong isinasagawa ng ahensya upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at puksain ang mga krimen na nauugnay sa sektor ng agrikultura. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot na balita. Nasawi sa matinding init ang isang 37 gulang na Pinay pilgrim sa taunang Hajj o isang banal na paglalakbay na ginagawa ng mga Muslim sa Saudi Arabia. Ito ay ayon sa Philippine Embassy sa Riyadh kung saan bagamat naibigay ang medikal na atensyon sa ospital sa Makkah, bigo pa rin ang Pinay na may salba ang buhay.
Mula pa sa kanlurang Mindanao ang Pinay at isang overseas Filipino worker na nakabase sa Saudi Arabia at hindi bahagi ng Hajj delegation na inorganisa ng National Commission on Muslim Filipinos. Para sa lagay ng panahon, summer solstice. Ito ang nararanasan natin ngayong araw kung saan itinuturing ang araw na ito na pinakamahabang araw sa buong taon. Ito ay ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA kung saan sa astronomical na kaganapang ito, bagamat pinakamahaba ang araw, pinakamaikli namang magaganap ang gabi. Sumikat ang araw kaninang alas 4:51 ng madaling araw. Bukod dito, aasahan ding masaksihan ang kabilugan ng buwan o full moon ngayong araw. Susunod sa News Force. PBBM namahagi ng tulong pinansyal at iba pang pangunahing kailangan sa mga apektado ng El Nino. Senado, posibleng imbestigahan ang paglaganap ng mga pekeng birth certificate. MV Tutor, lumubog na. Nawawalang Pinoy, bigo pa ring mahanap. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Dahil sa tumitinding pinsala na dala ng El Nino sa bansa, kamakailang naghatid ng tulong pinansyal maging ng iba pang pangunahing pangangailangan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mamamayan ng Butuan City. Ang nasabing tulong pinansyal ay nagkakahalaga ng higit sa 46 na milyong piso na may kalakip na bigas at 10,000 pisong ayuda bawat pamilya. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng AKAP program ng Department of Social Welfare and Development, maging ng tupad program ng Department of Labor and Employment. Posibleng magkaroon ng sariling investigasyon ang Senado hinggil sa paglipa ng mga pekeng birth certificate. Para sa detalye narito si Francis Riodique. Matatanda ang ibinunyag noong budget hearing sa Senado ng Philippine Statistics Authority o PSA na mahigit 300 peking birth certificate ang naitala. Ito ay ginamit para sa aplikasyon ng passport mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ito ang nag-udyo kay Senator Sherwin Gatchalian na maghain ng Senate Resolution 1053. Sa ilalim nito ay posibleng imbestigahan ng Senado ang paglipanan ng mga peking birth certificate sa bansa. Ayon kay Gatchalian, maaaring mga sindikato ang nasa likod ng paglaganap ng mga ito, pati na rin umano ang pag-abuso sa sistema ng late birth registration sa bansa. Kaugnay ito ng patuloy na investigasyon sa pagkakasangkot ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng iligal na pogo sa kanilang lugar. Ito ay matapos madiskubre ang inconsistency ng birth certificate ni Guo. Kabilang din dito ang walang tala o datos ukol kay Amelia Leal na siyang nakasaad na ina ni Guo sa birth certificate. Kaya naman layon ng resolusyong inihain ni Gatchalian na maiwasan na ang mga dayuhang mamemeke nito para makaiwas sa batas ng immigration at makagawa ng krimen. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Isang malungkot na balita. Lumubog na ang MV Tutor sa Red Sea matapos ang nakaraang pag-atake ng mga rebelde ng Houthi. Matatanda ang isang Pilipino ang nananatiling nawawala matapos may salba ang 21 nitong kasamahan at ligtas ng nakauwi ng bansa. Bagamat lumubog na ang barko, hindi pa opisyal na idinedeklara ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ng nawawalang Pinoy seafarer. Patuloy na umaasa ang ahensya at nakatutok sa
pagsuporta sa 3 anak ng nawawalang Pinoy kung saan 2 rito ay nag-aaral pa habang ang asawa nito ay pumanaw na 3 taon na ang nakalilipas. Samantala, inilunsad ng Korte Suprema kamakailan ang bagong website platform na Judiciary Integrity Email. Ito ay sa ilalim ng inilabas na Memorandum Order No. 72-2024 kung saan layo nitong bumuo ng isang partikular na channel upang maging sumbungan ng publiko sa katiwalian na kinasasangkutan ng mga hustisya, hukom at tauhan ng hukuman. Para sa mga nais sumangguni, mangyari lamang na ipadala ang mensahe sa email na integrity@judiciary.gov.ph. Ito ay upang maaksyonan ang mga nauugnay na impormasyon sa mga kinauukulang lumabag sa batas at mga etikang tuntunin. Nitong kamakailan lang ay formal nang itinurn over sa lokal na pamahalaan ng Itbayat, Batanes ang isang multifunctional humanitarian assistance and disaster relief o HADR warehouse na itinatayo ng mga engineering unit ng Philippine Army at ng kanilang US Army counterparts. Sinimula ng proyektong ito noong 11 ng Mayo bilang bahagi ng Philippine at US Army Humanitarian Civic Assistance na aktibidad sa ilalim ng Combined Philippine-US Exercise sa Lacniv 2024. Ang supply warehouse ay tinayo para sa lokal na pamahalaan ng Batanes upang suportahan ang mga kakayahan ng HADR nito sa oras ng kalamidad na magsisilbing storage warehouse para sa mga relief good at mahalagang supply nito, pati na rin sa paghahanda sa sakuna na magbibigay daan sa epektibong pamamahala para sa pagliligtas ng mga buhay at pagpapagaan sa epekto ng mga sakuna sa mga apektadong komunidad. Bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ng patrol at external defense capabilities nito, inihayag ng Philippine Navy na idineploy nito ang isa sa mga bago nitong Acero-class missile gunboat sa Zamboanga City-based Naval Forces, Western Mindanao o NFWM. Ayon kay NFWM Deputy Commander for Fleet Operations Captain Hilarion Cesista, ang BRP Lawrence Narag na nilagyan ng Spike non-line of sight missile system at isa sa mga may kakayahang naval asset ng Philippine Navy ay formal nang nakadeploy sa NFWM noong Martes. Dagdag pa niya, ang missile gunboat ay makatutulong umano sa pagpapahusay ng maritime security sa Western Mindanao. Sa kabilang banda, mahigit 20,000 mga manggagawa sa National Capital Region ang mawawala ng hanap buhay kung itutuloy ang pagban ng pogo sa bansa. Ito ay ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Dagdag pa niya, nagsagawa ng inspeksyon ng ahensya sa lahat ng pogo na illegal na nag-ooperate sa NCR upang malaman ang interbensyon kung sakaling matuloy ang pagban sa pogo. Matatandaang isinusulong ng mga mambabatas ang pagbabawal ng pogo sa bansa matapos madiskubre ang iba't ibang insidente ng krimen sa loob ng ilang mga operasyon nito. Inanunsyo ng Philippine National Police na mas mapapabilis na ang proseso ng lisensya ng baril. Anya, magtatayo ito ng hub sa Visayas at Mindanao. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Mas mapapadali na ang proseso ng pagre-renew ng lisensya ng baril. Ito ay matapos i-anunsyo ng Philippine National Police o PNP na magtatayo ito ng mga hub ng Firearms and Explosive Office sa Visayas at Mindanao. Ibig sabihin hindi na kailangang magtungo pa sa Camp Crame sa Quezon City upang magpasa ng requirements. Ito ay dahil nakipag-ugnayan na rin ng PNP sa mga akreditadong mga neuropsychiatric and drug test centers para dito na lamang magpa-medical. Paglilinaw ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hindi ito kaugnay ng mga umano'y paglaganap ng Chinong militar sa bansa.
Aniya ito ay bilang proteksyon ng mga mamamayan kung sakaling may nakaambas sa kanilang seguridad dahil mabilis silang makakapag-renew ng lisensya ng baril. Kasama din sa direktiba ni General Marbil ang planong digitalization ng PNP sa proseso ng pagpaparenew. Hindi pa malinaw kung anong mga lugar ang tatayuan ng mga nasabing hubs. Samantala, 2 buwan na palugit ang ibinigay ni General Marbil para sa Firearms and Explosive Office upang makagawa ng implementasyon sa mga nasabing pagbabago sa proseso. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Bucor ipinamalas ang talento sa sining ng mga PDL. Philippine Paris-bound athletes suportado ng isang ice cream company, POC, nilagdaan ng MOA para sa brand sponsorship ng mga atleta. NHA na mahagi ng pabahay sa tribo ng Subanen sa Zamboanga del Sur. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ibinida ng Bureau of Corrections ang talento sa larangan ng sining ng mga persons deprived of liberty o PDLs nito sa Sablayan Prison and Penal Firm. Para sa buong kaganapan, tunghaya ng ulat mula kay Jade Buhoy. Malugod na ipinagdiwang ng mga amang persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison ang Father's Day sa pagbisita ng kanilang mga asawang PDL rin mula sa Correctional Institution of Women sa Mandaluyong. Ang sorpresang ito ay handog ng Bureau of Corrections o Bucor bilang pagbibigay pugay sa mga amang PDL, kung saan layunin nilang muling mapag-isa ang bawat bilanggong mag-asawa upang masuportahan sila sa araw ng kaganapan. Baka sa nasabing pagdiriwang ang kasiyahan dahil pinagbigyan ang bawat magkabiyak na magkaroon ng oras upang muling magkasama at mag-usap. Pahayag ng ahensya, ang inisyatibang ito ay inilaan upang ipaalala sa mga PDL na hindi sila malilimutan ng kanilang mga mahal sa buhay at mahalaga rin ang kanilang kapakanan sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya, patuloy ang pag-arangkada ng mga proyekto ng MMDA na Cocoa Pot Making at Mobile Materials Recovery Facility sa ilalim ng pamumuno ng Metro Manila Flood Management Project. Tunghayan ng detalye. Alinsunod sa layuning malinisan ang kapaligiran at magkaroon ng disiplina ang mga barangay sa Metro Manila, patuloy ang pagsasagawa ng mga proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Sa pamumuno ng Metro Manila Flood Management Project ay nagtungo ang team sa Vitas Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa naganap na pagbisita ay sinagawa ang Cocoa Pot Making Project kung saan maaaring gamitin ang mga ito bilang taniman ng mga punla o halaman, habang ang kokopit naman ay maaaring ihalo sa compost at gamiting pataba ng halaman. Bukod dito ay dagdag produkto ito na mapapakinabangan na gawa sa niyog na naiipon sa mga palengke at kinokolekta upang ito ay hindi mapunta sa landfill o sa mga daluyang tubig. Sa iba pang proyekto, tuloy-tuloy rin ang pagtungo ng Mobile Materials Recovery Facility o MMRF sa mga barangay para sa Recyclable Small Palit Grocery Co Project. Sa nakaraang bayanihan sa barangay sa Tanyong, Malabon, nasa higit 500 kilo ang nakolektang recyclables, habang higit sa 2,000 piso naman ang halaga ng grocery items na naipalit ng mga residente. Ang mga proyektong ito ay para makatulong sa misyon na mabawasan ang kalat at basura sa Kamaynilaan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Muli na namang namahagi ng panibagong batch ng 100 pabahay ang National Housing Authority o NHA. Sa pagkakataong ito, para sa mga pamilyang kabilang naman sa tribo ng Subanen sa Luzon Valley Tribal Village, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang inisyatibong ito ay sa ilalim ng patuloy na hangarin ng ahensya na makapaghatid ng mga pabahay sa mga katutubo at tribo sa bansa. Ang pabahay na ito ay bahagi ng Housing Assistance Program for Indigenous Peoples ng NHA na layong makapagbigay ng mga disenteng tahanan sa mga katutubo. Balitang sports. Sa nalalapit na pagsisimula ng Summer Olympics 2024, patuloy rin ang suportang ipinapahatid ng mga Pilipino para sa mga atletang tutungong Paris. Kaugnay nito, kasado na ang mga damit na susuotin ng mga flag bearers, gayon din ng MOA na nilagdaan ng POC at Ice Cream Company para sa opisyal na brand sponsor ng national team. Narito ang ulat. Nakipagtulungan ang Philippine Olympic Committee o POC sa isang ice cream brand na Ace Ice Cream Philippines matapos lumagda sa isang Memorandum of Agreement o MOA. Ang partnership na ito ay layong suportahan ang mga atletang tutungo sa Paris para irepresenta ang Pilipinas para sa paparating na Summer Olympics 2024. Tagline ng sponsorship na ito, ang Ace on the Medal Hunt, kung saan lubos nitong kinagagalak na sumuporta sa mga atleta, gayon din sa industriya ng sports. Sa kabilang banda, all set na rin ang susuotin ng mga flag bearer ng Pilipinas, ang kapwa boksingero na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Mula sa disenyo ni Francis Libiran, ang barong na ito ay gawa sa telang pinya juicy at silk organdy sling na may burda na sunray at pintados-inspired warrior pattern kung saan sumisimbolo ito sa katapangan, katatagan at pride ng Pilipinas. At para naman sa detalye, ang bawat elemento ng disenyo ay nagpapakita ng mayamang pamana ng kultura ng Pilipinas. Samantala, higit isang buwan na lamang at aarangkada na ang anticipated sports event sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto taong kasalukuyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng bandang December Avenue nitong Miyerkules ang magaganap na live performance nito sa Mall of Asia Arena sa darating na ika-30 ng Agosto bilang paggunita sa ika-15 taon ng banda sa industriya ng OPM. Ang balita ay binahagi ng grupo sa kanilang mga social media account. Ayon sa post, ang ticket selling ay magsisimula ngayong paparating na weekend. Naging tanyag ang grupo sa mga nakakaantig nitong kanta, kabilang na ang Sangalan ng Pag-ibig, Huling Sandali, Bulong at marami pang iba. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH idineklara ang Code Blue Alert bunsod ng pagbaba ng kaso ng pertussis at tigdas. Department of Agriculture nahuli ang bodega sa Cavite na mayroong 100 milyong pisong halaga ng karne na lumabag sa Food Safety Act. MV Tutor lumubog na. Nawawalang Pinoy, bigo pa ring mahanap. Mahigit 20,000 na manggagawa sa NCR mawawalan ng trabaho kung maisasakatuparan ang ban ng pogo sa bansa. Philippine Paris-bound athlete suportado ng isang ice cream company. POC nilagdaan ang MOA para sa brand sponsorship ng mga atleta. December Avenue, idaraos ang ika-15 anibersaryo sa Agosto. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang
News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.